Kalabaut sa kayo Gararo. Iba, isiha. Ayan, dito. Cagayan Valley. Monument. Hindi pakita oh. Hindi makita yung daan. Iba, Biskaya. Grabe oh. Snow. Para sa bagyo ah. So yan guys, kung natandaan nyo yung last na video natin, yung sa may boundary ng Nueva Ecija sa Nueva Vizcaya sa may Karanglan. So ito nga guys, ipapatuloy natin ngayon ang biyahe na to. Yan, patungo ito ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Yan, patungo ng Solano, patungo ng Isabela, patungo ng Tuguegarao. Yan, yung way na to. So ito nga guys, at ito yung matinding daan. Ito yung matarik na daan. Yan sa may Santa Fe. So, ito ngayon ay zigzag. At ito pa, isa pa. May mga pagpa ito. Medyo sumasabay pa yung ulan. Ayan. Medyo malamig din yung time na yun. Hindi lang sa Baguio ito meron din ito dito sa may Nueva Vizcaya. So ito guys, samahan nyo ako at ipagpatuloy ko itong aking biyahe na to. Alright? So yan, let's go! Pinagpatuloy ko muli ang aking paglalakbay sa daan na ito. Dito sa masigsag na daan at medyo may kadiliman dahil nga maaga pa lang, nag-aagaw, liwanag pa lamang at mayroon pa kaming madaanan itong mga at medyo umuulan nga sa oras nito. Dahil kapag ako yung mentor rito ay abutan ako ng liwanag, lalo kapag dating ng katanghalian ay marami na mga malaking sasakyan ang dumaraan sa lugar ito. Ang mga truck trailer na kargado at maabagal nga ang kailang pag-usad sa daan ito dahil nga sa matarik at sigsag ang daan ito. Medyo maingat din kasi sila dahil nga ang karamihan dito ay mayroong mga naaksidente. Kalimitan dito ay nawawalan ng preno dahil nga maya-maya ay apak ng preno. Kaya kung ikaw ay isang biyahero o isang nagmamaniho at dumadaan sa lugar nito mga kabero, ay huwag kalimutan mag-engine brake. At ito nga, ako ay nag-overtake sa sakyan na to dahil ito ay kanina ko pang sinusundan. May kabagalan. Kaya aking ang inovertikan dahil medyo nag-ahabol na rin ako ng oras at ito nga ay mag-aalas 6 na ng umaga sa lugar na ito. Mababa pa rin ang aking biyahe dahil nga ako tutungo dito sa bayan ng Solano sa Nueva Vizcaya at dadaanan ko nga itong bayan ng Santa Fe. Matyaga din sa biyahe ang truck na ito at ito nga ay kaina ko pa ito sinusundan. Kung sakaling ikaw ay tutungo ng Isabela, Tuguegarao, Cagayan, Apari ay dito ka dadaan sa lugar na ito. At dito nga nagmula sa may boundary ng Nueva Ecija. At yung mga kabero ay dahan-dahan na umuusad ang sakyan na to. Dahil nga medyo madulas at umuulan pa ng oras nito.
Payo ko lang sa iyo mga kabero, kung sakaling ikaw ay inaantok na sa pagmamaneho, ay humanap ka ng bakanting parkingan at ikay umidlip muna. Huwag pilitin pa, baka ikaw ay maaksidente. Kalimitan kasi sa mga naaksidente ay yung mga nakakatulog sa pagmamaneho. O kaya ikaw ay magkape-kape muna upang ikay magising, dahil sa init ng kape ay magigising ka. Yung nga lang, minsan kapag bumibili ng kape ay may karamigan. Hindi pare-parehas yung mga binibilhan. Kaya nga minsan kapag malamig ang kape ay hindi ko na ito iniinom pa. Baka lalo pa akong antukin. At ito nga mga kabero ay hindi mapakali ang isang banato. Naghanap siya ng butas. Nagmamadali. Dahil ito yata ay isang pampasahero. At ito nga ay nag-overtake sa sakyan na to. At ito mga kabero ay kita nyo man mga pag na ito. Akala mo ay nasa Baguio. Hindi lang sa Baguio ito meron. Maging dito sa Nueva Vizcaya ay meron din. At ito ay tuloy-tuloy pa rin ako sa aking pagmaniho hanggang sinusunod ko pa rin ang truck na ito na walang laman. Mahaba-haba din ang oras ng paglalakbay dito dahil ang nagpapatagal dito ay yung mga sigsag na daan, matatarik na daan. Minsan ay marami mga truck na kargado dahil sila ay mabagal ang kanilang pag-usad. Hindi lang yan, at mayroon pang paakyat. Yung mga paakyat ay medyo may kabagalan dahil sila ay kargado rin na patungo ng Manila. At ito nga mga kabero ay tuloy-tuloy ako sa aking paglalakbay. Samahan nyo pa rin ako. At tayo nga ay tutungo dito sa may Santa Fe. At ito nga yung ating madadaanan bago tayo dumating ng bayan ng Solano dito sa Nueva Vizcaya. At ito mga bero, kita nyo naman ang mga sigsag na daan na aming tinatahak. Nakakaba. Minsan nakakatakot din dahil ang iniisip ko baka bumigay ang preno ng aking sinusundan at sigurado magkabuhol-buhol ang traffic dito. At ito, inuumpisa ng aksidente. At kapag matuwin ang iyong gear patungo sa baba, ay mabilis din ang takbo. Kaya payo ko lang mga biyero ay gumamit ka ng engine brake. Kaya gumamit ka ng presera upang medyo mabagal ang iyong pagbaba sa daan na ito na tinatahak na matatarik. At ito nga mga biyero ay baliwanag na sa oras ito. Ito ang aking kinakatakutan dahil nga pag inabot ka ng tanghali dito ay medyo mahaba ang traffic hanggang pababa maging paakyat. Napansin ko halos ang ibang daan dito ay may bakod. Yung iba naman ay wala. Lalo na yung mga matatarik na bangin. Nakakatakot, di ba? Dahil ang yung dinadaanan ay walang bakod at minsan ay masisilip mo ay bangin na pala yung gilid na yung dinadaanan. At ito mga bero ay tuloy-tuloy pa rin ako sa aking paglalakbay. At ito nga ay patuloy pa rin tayong nakasunod sa truck na ito. Hindi nakatiis ang pickup na ito at hindi siya nakatiis na pumila sa aming likuran. Siguro ay nagmamadali siya at or late na sa kanyang pupuntahan. Yung nga lang may kasalubong siya kanina. Buti nga lang at nakapag-adjust ang ibang sakyan na aking sinusundan. At ito nga mga bero, napapansin nyo, ang aking sinusundan ay itong mga naglalakihang mga truck na ito. At hindi nga nakatiis itong sakyan na ito na aking sinusundan. At ito nga ay nag-overtake kami dito sa truck na ito. Ito pala yung mabagal na aming sinusundan. Kaya ito ay medyo mabilis-bilis na kami na konti. Palusong patungo dito sa daan na ito. At ito nga, ang labas ito ay dito sa bayan ng Santa Fe. Dito sa Nueva Vizcaya. Ito mga bayero, napasin nyo. Ang bakod na yan. Yan lamang ang bakod na ilan sa mga matatarik na bagin dito sa daan na ito. Napakatarik ng ilang daan dito.
At mga kabero, tayo nga ay nakatresera dahil sa tayo ay gumamit ng engine brake. Kailangan natin gumamit ng logger upang hindi mabilis ang pag-usad ng sakyan palusong. Dahil kapag mabilis ang iyong pag-usad palusong, ay hindi to gaanong kumakapit ang preno. Delikado. Baka kayo bumangga o maaksidente sa baba. At mga kabero ay dito pa rin tayo sa mga sigsag na daan. Kita nyo naman mga kurbada, mga paliko na halos ay bituka na manok kung tawagin. Meron naman sila mga sign dito, kaya kailangan sundin mo rin yung mga sign nila kung ikaw ay marunong bumasa ng mga sign. Kaya sundan mo lang yung mga sign at sigurado ay safe ka sa iyong biyahe. At pagdating naman dito ay heto, mga kurbada na nga at medyo palusong pa rin tayo. Halos wala akang makikitang straight na daan sa lugar na ito. Mga sigsag, matatarik na daan. At ito mga bero ay medyo nga masama ang panahon nang kami napadaan dito. Medyo umuulan ng bagya, kaya kailangan dahan-dahan sa pagmamaniho. Kailangan mo mag-check na langis, tubig at brake fluid para sa preno, dahil mas importante yung preno ng iyong sakyan, lalo na sa lugar na ito na mga tarik at sigsag ang mga daan. Sa layo ng aming biyahe, sa layo ng aming paglalakbay, madaling araw pa lang ay umalis na kami sa aming pinagmulan. Ngayon, heto, umaga na nang kami napadaan sa lugar na ito. At ito mga bero ay patuloy pa rin tayo sa mga sigsag na daan at matatarik. At heto ay patuloy pa rin akong nakabuntot sa truck na ito. Siguro sabay kami makarating sa aming pupuntahan. Siguro pupunta ito ng Santa Fe o doon ang kanilang karahe, dahil nga wala na itong laman ang truck trailer na ito. Bilib din ako sa mga sakyan na ito, sa mga driver na ito. Matitibay sa puyatan at magagaling sa pagmamaniho. Yung nga lang ang nakakatakot dito, sila ay overloaded minsan, kaya hindi na rin kaya ng preno at bumibigay na ito. Hindi na rin nakatiis itong malaking sakyan na ito na aking sisundan, at muli na naman siyang nag-overtake dahil sa medyo may kabagalan itong sa aking unahan na ito. At ito nga, ang mga motor minsan dito, napapansin ko ay walang helmet at sumisingit ng alanganin minsan, tulad sa aking unang pinanggalingan nung nakaraan sa may Karanglan. Heto ang mga kurbadang ito, kailangan maging maingat ka dito, maging mabilis at alisto ang iyong mga mata, dahil minsan ay bubulaga yung mga mahabang sakyan. At tulad nga ng isang truck trailer na ito, mukha yatang nasiraan, at napasin ko ay parang may tama ang kanyang unahan. Baka ito ay na-aksidente lamang. At ito nga mga kabero, medyo maayos naman ang daan dito. Napapansin ko, dati-rati ay lubak-lubak at bako-bako ang daan na ito. Sa ngayon ay maayos na. Nakailang balik na rin ako dito, kaya ito ay ginawan ko na ng video, dahil upang maibahagi ko sa inyo sa aking mga kapwa ko biyahero na kung ano ba ang nangyayari o nag-a-update ako sa daan na ito. Dahil nga minsan dito ay matraffic, lalo na kapag ginagawa ang daan. Buti nga lang at hindi namin natsimpuan na ginagawa ang daan na ito, dahil ngayon nga ay medyo maayos na. Dahil kapag dito ay ginagawa ang mga daan, nako po, sobrang haba ng traffic na animoy ikay nasa Manila. Heto mga bero at kurbada naman yung ating daan, at patuloy pa rin akong nakabuntot sa sakyan na ito. At ito nga yung truck trailer na kanina pa
mula karanglan at maging sa aking unang video na aking ginawa ay siya pa rin yung aking sinusundan. At ito mga bero ay malapit na pala tayo sa bayan ng Santa Fe dito sa Nueva Vizcaya. At ito nga napansin ko ay medyo basa pa rin yung daan. Ibig sabihin ay tuloy-tuloy yung pag-ulan kanina. At ngayon nga sa ating pagdaan ay wala na. At pagsapit namin dito mga bero ay biglang bumagal yung usad ng mga sakyan at biglang huminto itong sa aming unahan. At ito pala ay merong truck trailer na papakyat. Dahil sa bandang una nito ay medyo kurbada yung daan. Dahil mas mahirap yung papakyat lalo kapag kargado ang sakyan tulad ng mga truck trailer na ito. Kaya kung sakaling maiksi ang yung sakyan na may namaniho at ikay pababa ay pagbigyan yung mga sakyan na paakyat lalo na ito ay kargado upang iwas aberya at iwas aksidente. Ito mga kabero at dito na nga tayo sa bayan ng Santa Fe. Ito yung sinasakupan ng unang bayan ng Santa Fe. At napansin ko pa ay mayroong mga warning device sa kanan. At dito pala ay eskwelahan. Ito yung mga sigsag na daan ng mga tarik dito sa may Santa Fe. At kapag ikaw ay napadaan dito sa may Santa Fe ay kita mo sa gilid ito ang matatarik na daan. Tulad ng mga sigsag na ito na aking nadaanan, sa gilid ito ay bangin at tulad nga nito, kitang-kita na yung mga nakatira dito. Ibig sabihin, mataas ang bangin nito. Dahil sa mga ito ay yung mga kabahayan ng mga nakatira dito sa bayan ng Santa Fe. Unti-unti na tayo makarating sa bayan ng Santa Fe. At eto nga mga kabero ay patuloy pa rin tayo sa aking paglalakbay hanggat hindi pa nating narating itong bayan ng Santa Fe. Dahil nga kami ay tutungo sa bayan ng Solano dito sa Nueva Vizcaya. Eto mga kabero, tulad ng isang ito, nasilip ko yung mga kabahayan dito. Kala mo lang mababang tingnan pero mataas ito. At kapag may nasilip ka sa gilid ng mga kabayan, ito ay bangin na. At ito mga kabero ay medyo ilan-ilan na yung mga sakyan na dumadaan. Dahil kanina ay mabagal dahil nga medyo kurbada yung daan. Ang ilan ay nag-iingat sa palikong daan. Natanaw na nga natin itong palengke at meron dito nga rebolto ng ating mahal na Panginoon sa kaliwang bahagi. Pwede ka rin pumasyal dito. At ito mga kabero ay medyo palusong pa rin. Bihira pa rin yung mga daan na pantay na ating mga dadaanan. At ito nga yung mga kabahayan dito. Ito yung mga nakatira dito o yung nanirahan dito sa bayan ng Santa Fe sa Nueva Vizcaya. At ito mga kabero, malapit na tayo sa bayan ng Santa Fe. Medyo may kaliitan ng bayan na to ng Santa Fe dahil nga ito ay probinsya ng Nueva Vizcaya. At habang ako'y naglalakbay sa lugar na ito ay aking napansin na medyo may kaliitan din pala yung daan dito sa may bayan ng Santa Fe. Ito nga mga kabero, yung bayan, yung munisipyo ng Santa Fe nasa kaliwa. At pagkalipas nga ito mga kabero ng bayan ng Santa Fe ay tuloy-tuloy pa rin yung mga daan na paliko. Hindi lang itong bayan ng Santa Fe ang iyong madadaanan kapag ikaw ay tutungo ng Isabela, Solano, Tuguegarao at Cagayan, Apari. At ito mga bero, ako'y magpapaalam na at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking biyahe, sa aking paglalakbay dito sa Santa Fe.